Gusto ko lang hudaanan ito para lang para lang ma-reinforce yung ideya na siraulo talaga si Pulong. May topak ho talaga si Pulong, guys. Oo. May topak ho talaga siya. Bakit? Nadaanan ko lang naman 'to. Tingnan niyo ginawa ng mokong na 'to. Ang bobo talaga, eh, 'di ba? Imbis na pinanindigan na lang niya yung una niyang ginawa, para hindi siya para hindi siya 'di ba, para hindi siya napapansin, hindi siya nabibigyan ng hindi siya naiinsulto, hindi siya natatawag na bobo, hindi siya natatawag na tanga, 'di ba? Sabagay given na nga 'yun, Edel Toto Balduesa, oo, given na nga pala 'yun. What's new? What's new dito ay Pulong, kabobohan niya, 'di ba? Anong ginawa niya ngayon? Tingnan niyo ginawa niya ngayon, guys. Mm. Pulong Duterte cuts travel request to 2 destinations. Oy, dalawa na lang daw pupuntahan niya, guys. Dalawa na lang daw pupuntahan niya, hindi na 17. O di, o di na pagkahalataan ka ngayon, Pulong. Syunga, tanga-tanga mo. Alam naman ng taong bayan na sinungaling ka, Pulong, eh. O kung maabot man sa itong video na 'to. Alam naman namin na sinungaling ka. Kaso lalo mong pinapahalata. 'Di ba? Yung dating 17, naging 2, nabawasan ng 15. Bakit? Puntahan muna natin yung balita nung nakaraan. Eto kasi yun. Paolo Duterte seeks clearance to travel to 17 countries. December 9, oo. Actually, inisip pa nga natin yung feasibility nun, eh. Kasi ang kanyang pinaalam ay from December 9, sorry. December 20 yata if I'm not mistaken. Tapos, ang balik niya parang February 20, gano'n na rin, mga Feb 20. Tapos ang dami niyang pupuntahan. Nilista ba ni ABS? Ayan. Ang dami niyang pupuntahan. Tingnan niyo. Pupuntahan daw niya. Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, Singapore! Anak ka ng tipaklong. Di ba? Paano mo gagawin yan? Sa ilang linggo, sa 2 buwan o 8 weeks. Paano mo gagawin yan sa 8 weeks? Kami nga, nagpaplano kami ng pamilya ko. Baka mag-out of the country kami next year. 5 to 10 days lang, nabubisit na kami. Hindi namin alam paano namin pagkakasyahin. 10 days lang. 10 days lang yun, guys. Hindi pa namin alam paano pagkakasyahin yung 10 days. Isang lugar lang yun. Sa isang lugar lang yun, guys. Oo. Hindi namin alam kung paanong itineraryong gagawin namin para dyan. Kasi, there's so much to do. Sa isang lugar nga lang, eh. Pag bumabiyahe ka, mga babayan, isang araw, dedicated na yun sa eroplano. Wala na magagawa. Dedicated na yun sa biyahe. Actually, 2 days. Yung flight mo out, tsaka flight back. 2 days na agad yun. Sure ball na yun, guys. Wala nang yun. So, kapag nagpaplano kayo, ito tip lang, sa mga hindi pa nakakabiyahe, yung mga OFW, alam nyo na to. Pero sa mga hindi pa nakakabiyahe masyado, pag nagbabiyahe kayo, kahit dito lang sa Pilipinas, yung mga probinsya, pupunta kayong probinsya, pag magbubook kayo, wag kayo magti 3 days, 2 nights, lugi kayo. Kasi yung 3 days, 2 nights, isang araw, yung 2 araw mo doon, biyahe, isang araw ka lang talaga nandun sa venue, sa lugar. Oo. Kahit din sa Pilipinas, halimbawa, punta kayong Boracay, punta kayong Crocodile Farm sa Davao. Punta kayo doon. Di ba? Wag ganun, wag kayo magti 3 days, 2 nights, lugi kayo. 5 days minimum. 4 days nga, bitin pa eh. 5 days para medyo So, ibig sabihin, 4 nights, 5 days. Yung 2 days doon, yun ang biyahe nyo.
So, meron kayong totoong 3 days at 2 nights na bakasyon talaga. Gano'n 'yun. Mm. So, ako mga kababayan 'pag bumabiyahe ako gano'n ang ginagawa ko. Laging sobra ng 2 days. Kaya inisip ko agad, paano gagawin 'to ni ng 8 weeks? Ang dami nito. Ano 'yun, matutulog ka sa mga border? Tapos, ang stupid pa nung unang palusot ni Pulong, ang sabi niya, "Siyempre kapag babiyahe ka dadaanan mo lahat ng puwede mong daanan." Ha? Ang hirap nung biyahe niya, guys. Mag-uumpisa paano mo dadaanan lahat ng dadaanan, mag-uumpisa sa Australia. Tapos paano, biyahe ka ng umpisa ka sa Australia kasi yun ang pinakamababa, eh. Australia, and then lipat ka ng saan ang sunod? Siyempre sa ASEAN ka na. Sunod ka ng, Malaysia, Indonesia muna. Indonesia, tapos Malaysia. From Malaysia, puwede ka ng tumawid ng Singapore. Tapos, lipad ka ng Vietnam and then Cambodia. Tapos from Cambodia, puwede ka ng lumipad papuntang Hong Kong. Tapos from Hong Kong, South Korea ka and then Japan. Ikot ka ngayon, punta ka ng US. May US pa dito? May US. Punta ka ng US, pag-ikot mo ng US, lipad ka ulit papunta ng UK. Ay, hindi. Mas maganda pa pala kung ihuhuli mo si US pala. Sorry. Punta ka muna ng UK, tapos Netherlands, tapos from the Netherlands punta ka ng Amerika. From Amerika saka ka bumalik ng Pilipinas. So, mas diretso kasi yun, eh. 'Di ba? Nai-imagine niyo kung anong gagawin ni Pulong dito sa itinerary na 'to? Hindi ko ma-imagine, eh. Mm. Hindi ko ma-imagine. Pero mga kababayan, marami kasing mga tao ang, nakapansin sa kabalbalan nitong 18 ng ganitong travel clearance, oo. Ang hirap paniwala alam niyo mga kababayan, kaya ho 'to ginawa ni Pulong Duterte kasi ako personally, siya ay magtatago ng kayamanan. Magtatago siya ng pera. Kasi yung mga siyempre 'di ba recently nga yung kanyang best friend na si Eric Yap, na-freeze na yung mga assets, 'di ba? Na-freeze na yung mga assets, eh. So, wala na. Wala ng dun. So baka natakot siya, we don't know, 'di ba? Baka natakot siya, and for all we know, he has bank accounts in Hong Kong, may bank account siya sa ano pa ba? South Korea, may bank account siya sa Vietnam, sa US, Australia, we don't know. Sa Australia sigurado kasi he claims na may anak siya dun. So, na nag-aaral sa Australia. So, for sure meron siyang dun, meron siyang bank account dun. Kasi hindi naman puwede mag-estudyante yung anak niya dun nang wala siyang bank account. Ayun. So, baka ito yung mga lugar na meron siyang mga bank accounts. So, baka siya, magtatago ng kayamanan. Ikakalat na niya yung pera niya. Hindi sa Pilipinas pero sa abroad. Or he's hiding yung kanyang itinatago niya yung kanyang totoong destination. Pero mga kababayan, ang bobo niya. Alam niyo kung yun ang plano niya na magtago, itatago niya yung kanyang totoong destination, alam niyo napakabobo nun. Napakabobo nun. Alam niyo kung bakit? Lahat ng galaw niya recorded, eh. Meron ho kasing dokumento tayong tinatawag, mga kababayan. Ang bobo kasi ni Pulong, eh. Meron ho kasi tayong dokumento na tinatawag kung saan ito yung ipinapakita mo sa isang tao sa airport, tinitignan, tatanungin ka, "Anong gagawin mo dito? Hanggang kailan ka? Anong trabaho mo?" Ganyan. Tapos sinong bibisitahin mo? Saan ka pipirme? Meron ka bang pera? Tapos tatatakan, sige, tak, pak, tatak. Anong tawag doon? Immigration. Immigration ang tawag doon, oo. Lahat ng bansa may ganyan.
So, ibig sabihin, sa sobrang tanga ni Pulong, hindi niya naisip na kapag siya ay pumasok ng airport, tatataka naman siya. Malalaman pa rin ng ating DFA kung nasaan siya. Kasi dadaan siya sa immigration eh. Unless magsuswimming siya sa dagat. Gusto ba niya mag-swimming? Gusto ba niya mag-swimming? Oh. Siyempre hindi. So, matutukoy pa rin na out of the 70 na ipinangalan na ipinaano niya, ipinaalam niya, ang lalabas na pupuntahan niya ay Netherlands at saka Australia. Yun lang. Yun lang. Kasi nga mga kababayan, 2 na lang ngayon ang kanyang pupuntahan. Bobo ka kasi Pulong eh. Yan tuloy, nabisto yung pagsisinungaling mo, lalo tuloy nasisira ang pangalan nyo. Okay lang naman sa akin, sirain nyo pa, walang problema. Anong sabi ng mga DDS? I stand on Duterte. Ayun, no? Stand on Duterte daw. Sige lang, tayuan nyo lang. Apak-apakan nyo pa. Tatay nyo, karton. Natawa ako dito kay ano eh. Sino ba to? Si Nico David. Siraulo to si Nico David eh. Minsan nakikinig sa atin yan eh. Kung marinig man ni Nico David to, minsan talaga may topak eh. Sabi, loko to si Nico David. Nagpa-print ng standee. Nagpa-print ng standee ni Rodrigo Duterte. As in life size na standee. Easy ka, tatay nyo, karton. Bali. At lakas yung makasar na ito eh. Lakas yung makasar na ito ni Nico David eh. Anyway. Nag-print ka ng standee. Isang malaking standee ni Digong oh. Diyos ko. Tatay nyo, karton. O yun nga sabi ng mga DDS, I stand on Duterte. O sige, stand lang. Apak-apakan nyo lang. Wala problema. Go. Carry yan. Go lang. Oo. But anyway. So ito na nga. Ang sabi ng Executive Director ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Nag-submit siya ng revised travel clearance. So, ang kanyang sa revised travel clearance, 2 na lang. December 15, 2025. Tapos, ang travel niya is from January 3 to January 30. So, hindi na 2 months. Umikli na, guys. Umikli na. January 3 to January 30. Oo. So, mga 3 weeks na lang. Tapos, Netherlands and Australia. Mga nakasulat. The stated purpose includes visiting former President Rodrigo Duterte, currently detained in The Hague, and visiting the representative's daughter studying in Australia. O, yun daw ang dahilan. May anak daw siya nag-aaral sa Australia, so bibisitahin niya. Sabi niya. Sarap-sarap naman. Sarap-sarap magnakaw sa kaba ng bayan. Sarap-sarap na magnakaw sa kaba ng bayan, Pulong. Hindi international school eh. Oo. Hindi sa international school nag-aral ang anak. Oo. Literal na pumunta international para mag-school. Galing-galing. Tayo mga ordinaryong Pilipino, hirap na hirap tayo sa ganyan. Nanghihiram pa tayo ng papeles. Oo. 'Di ba? O yung mga nag-try na mag-Canada diyan, I'm sure alam niyo 'yung sinasabi ko. Manghihiram ka ng papeles, kunyari pipirmahan ng ng kamag-anak mo, affidavit of support, manghihiram ka ng bank statement, 'di ba? Ganyan tayo mga hampas lupa eh. Kaya tayo mga hampas lupa, alam ko 'yan kasi ginawa ko rin 'yan, guys. Ginawa ko rin 'yan. Apply ka sa school, tapos mag-enroll ka, papasa ka sa exam, tapos magsasubmit ka ng mga papeles, manghihiram ka ng pang show money, 'di ba?
Magpapakita ka ng bank statement, magsasubmit ka affidavit of support, kahit hiram-hiram lang, hiram lang. Tapos pagdating mo dun sa school, maghahanap ka agad ng work kasi 20 hours lang pwede may trabaho, di ba? 20 hours ka lang pwede magtrabaho, 20 hours, kailangan, wala. Dapat nag-aaral ka. O yun. Tapos racket-racket ka na lang on the side sa mga kaibigan mong Pilipino para magkaroon ka ng pera. Ganyan tayo. Ganyan tayo mga Pilipino. Mga ordinaryong Pilipino. Mga lumalaban ng patas. Tayo, ganyan. Pero yung mga taong tatay nila ay karton, ganyan-ganyan lang. Diba? Nako kasi nag-aaral sa Australia. Ganun. Diba? Hindi ba kayo naiinsulto? No? Lalo yung mga DDS, hindi ba kayo naiinsulto sa ginagawa sa inyo ng mga Duterte? Harap-harapan kayong sinasampal ng kaliwaan, no? Diba? Correct, uutang ka pa ng pamasahe mo. Kung hindi ka uutang, magbebenta ka ng gamit. Ako mga kababayan, ito, no joke to, no joke. Umabot ako sa punto na nagbenta ako ng property para lang makaalis. Hindi pa nga ako natuloy eh. Oo. Benta ako talaga. Legit. Ganun. Pero yung mga politiko natin na nagpapakasasa sa sa pera ng bayan. Ganyan. 'Di ba? 51 billion lang. Walang gagawin sa Kamara, na-elect na congressman, walang ginagawa sa Kamara. 'Di ba? Zero accomplishments. Magpapasulat ng pekeng di man peke, pero magpapasulat ng panukalang batas, kunya-kunyari lang para lang may masabing ginawa, 'di ba? Ganun eh. Tapos ganyan. Yung anak ko nag-aaral sa Australia kasi. Punta ako doon, nag-aaral anak ko sa Australia. Ganun. May kaibigan tayo dyan eh, moderator natin dati. Andito pa ba siya? Baka mukhang busy na yun eh. Hindi na siya nagmo-moderator. Hindi ko na nga siya nakikita sa chatroom eh. Pero kung si Tope, hindi ko alam kung kung nanonood pa sa atin si Tope eh. Pero yun, ganun ang kwento rin ng Tope. Aral siya dun. Ganun. Di ba? Nakakairita, no? Pag may mga ganitong klaseng mga tao, mga tulad ni Pulong, nakakairita talaga. Ang nakakabwisit palalo, yung sagot niya nung nung nasita siya. Sumagot pa kasi ang mokong. Sumagot pa ang ayop, guys. Oh. Sabi niya, Bisaya eh. Pero may translation naman sa English. Sabi niya, just so everyone knows, all my trips have official travel clearances from the house. And for everyone's understanding, it is a normal government practice to include all possible stopover or transit. Ha? Ikaw lang ganyan, boy. Tinan nyo gaano katanga nitong palusot na to. Tinan nyo, sabi, it is a normal government practice to include all possible stopover. Wait lang. Pupunta ka ng The Hague. Let's say pupunta ka ng The Hague. Magsa-stopover ka ba sa United States? Sira ulo ka talaga eh. Ulong eh. Sorry tao lang. Pero pupunta ka ng Australia. Magsa-stopover ka ba ng South Korea? Meron naman direct flight from the Philippines to Australia. Stupid mo, men. Ang bobo ng palusot, men. Di ba nakaka-insulto ng katalinuhan ng ordinaryong Pilipino to? Sabi ni Bombidi, mag-stop over ng 16 countries?
Multiple stopovers. Ang bobo niya. And God bless everyone and see you later, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?